maiinit na topic natin ngayon. Unahin muna natin itong nag-trending ngayon na itong si Senator Trillanes. May bagong revelasyon itong si Trililing. Na ang sabi ni Trillanes, personally, sinabihan siya ni Bam Aquino at itong si Leni Robredo na kung mananalo raw sila the last 2022 elections ay hindi nila ito turn over itong si Tatay Digong sa ICC. Yan ang sa kanila ha. So meaning to say, ito pa lang si Bam at itong si Leni Robredo ay sumusunod rin sa ating konstitusyon. Kasi at that time, 2022, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Okay? Hindi po kagaya ngayon ng ating presidente na nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC, pero yun pala, pinakain na si Tatay Digong doon sa mga dayuhan, sa mga ICC. Di ba? This is a big revelation ni Trillanes kung ito man ay totoo. Pero at the end of the day, di naman talaga mananalo si Leni Robredo eh. Yun din ang isa kong argumento dyan eh. Kahit anong sasabihin ni Leni Robredo na akong na presidente ako, di ko i-turn over si Tatay Digong sa ICC. Hindi ka rin manalo. So useless yung ano mo. Mamaya, pag-usapan natin ito, ang buong detalye dito sa revelasyon ni Trillanes. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay itong si tinatawag nilang Attorney Ernesto. Isa ito sa mga batikang lawyers, no? Na nagsasabi na meron pong grave abuse of discretion dito sa nangyayaring impeachment dito kay BP Sara. Itong pagsampa nila ng impeachment. Which is the House of Representatives. So itong Kamara. So alam naman natin, walang ibang makasitan yan kundi ang Supreme Court. So dapat nating irespeto ang Supreme Court at yan ay hindi maiintindihan nitong mga galamay ni Tambaluslos. Hindi nga maintindihan yan eh. Mamaya ha. Actually, nagsasalita na itong mga magagaling na mga lawyers ngayon eh. Natatawa na lang sila dito sa mga banat ng mga kalaban ng mga Duterte. Mamaya, i-explain natin yan ha. Yung mga detalyadong sinabi nila. At last but not the least, pakinggan po natin itong statements sa programa ni Basti Duterte, no? Na buti pa itong si Basti, alam kung ano yung galaw ng ating konstitusyon at ang ating batas. Na nagsasabi na the Supreme Court is the highest court in the land. Ibig sabihin, yan na po ang final. Kaya nga tinawag ng Supreme because he is the Supreme. Kung ano ang desisyon niya, yun ang last. Kaya maalala ko itong biro ni Sas Rugando. Baka akala ng Kamara, itong House of Representatives na meron pang Supremer. Supremer. Mas ano pa yan ha? Kasi Supreme Court na yung pinakamataas na korte ha. Supreme Court. Siguro sa tingin nila meron pang Supremer Court. Pagkatapos ng Supremer Court, Supremest Court. Ay nako. Alam niyo no? Actually sa totoo lang, nakakatawa itong House of Representatives, no? Sa kabubuhan nitong si Martin Romualdez ay nagmukhang clown siya sa kanyang mga ginagawa ngayon. Na atat silang ma-impeach si BP Sara para wala nang kalaban si Martin Romualdez kapag tumakbong presidente. At sila po ay natatakot maging presidente yan si BP Sara kasi alam nila yung mga kabalastugan yung ginagawa nila dyan sa Kamara, ubos yan. Ubos yan. So pakinggan natin si Basti Duterte dyan ha, sa kanyang mga banat rin sa mga kalaban ng mga Duterte. Okay? Pero guys, bago na help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Shocker from former Senator Antonio Trillanes. He claims key opposition figures are actually against surrendering former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Hannity tells us why in this report. Former Senator Antonio Trillanes drops a bombshell. Both former Vice President Leni Robredo and Senator Bam Aquino privately told him they don't support turning over former President Rodrigo Duterte to the ICC, who was recently arrested for crimes against humanity. Both Bam and Leni, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Talaga? Personally? No, kung mananalo daw si Leni noong 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC.
In an interview on the news podcast Facts First, Trillanes admits it was a stunning revelation but did not disclose further details. And that is why, for him, there's only one opposition leader fit to take on VP Sara in 2028, Senator Risa Hontiveros. Hindi ngayon Ako, kung si Risa Hontiveros, kung totoo man itong sinabi ni Trillanes, no, na itong si Bam at itong si Leni Robredo ay hindi sang-ayon sa pagbibigay ni Tatay Digong doon sa ICC, no? I-turn over doon. Pero itong si Hontiveros, wala nang puso yan. Kilala natin si Hontiveros. Si Hontiveros, talagang siya yung pinaka-obvious na politician na bias. Oh, totoo. Siya yung nakilala kong senador na pamumulitika talaga. Kasi kalaban niya si Duterte, gusto niyang, wala na, alam ko na sa isip ko yan, na ang magiging desisyon nitong si Hontiveros, yun pa rin. Pareha sila ng utak ni Bongbong Marcos.